What's up guys? Welcome sa Redals TV. 14 years more or less bilang security officer, security guard. Okay. Kung nagugulat kayo guys, makakadalaw lang ninyo, makikita niyo yung mukha ko. Hindi naman mukhang security officer, hindi mukhang security guard kasi mababo. May earrings tayo, model-model ang datingan, rock ang datingan. Kasi guys, ako ay isa na pong retired na po ako. Hindi na po active sa aking duty guys, no? Ayusin ko na yung upuan ko sa guys, no? Hindi na po active guys, baka magulat kayo, no? Kaya hindi na ako security guard, hindi na ako officer. Nagbabahagi po ako ng aking karanasan, kaalaman para makapagabay sa ating mga bagong gwardiya ngayon, no? Paano mag-survive ng maayos. Dumalo kayo sa channel ko guys, ayan. At pindutin nyo yung playlist. Pag napindot nyo na yan guys, yan ang lalabas. Pumunta kayo sa Security Guard Matters. Marami tayong situational dyan. Mapapanood nyo yung mga video, makikita nyo kung gaano kahalaga, kaimportante, value ang aking mga binibigay na mga karanasan, karunungan, kaalaman upang kayo ay hindi mapahamak, hindi mapunta sa masamang sitwasyon tulad ng pag-uusapan natin. May mga gwardya na dinadaan sa bugso ng damdamin na hindi inaalam ano yung legal kung tinatawag na situation. Kung sinong lamang, kung sinong hindi, no? May mga gwardya na sumasabak lang na hindi nila alam kung sila, yung tinatawag na kung sila yung dihado sila pagdating sa legal process, no? So, kailangan ikaw, security guard, alam mo ang tinatawag legal process para hindi ka mapahamak, no? So, ano ba yung nasa video? Ito guys ay hindi natin alam ang punot dulo. Tayo ay nagmamaritis doon sa video at napag-alaman natin ang video ay puro security guard. Puro security guard, nagkaroon siguro sila ng alitan. At itong isa ay naka-off duty, isa naman ay naka-on duty. Ngayon siguro, nagkaroon sila ng tinatawag na engage sa isa't isa, nagkaroon ng suntukan, naka-duty yung isa eh. So nangyari, nabaril niya yung isang security guard na yung naka-civilian. At allegedly, naagaw na yung baril ng naka-duty. At yun na nga, inagaw niya ulit din. Basta ganun ang naging kuhan. Naging sistema ng sitwasyon, no? So, ngayon, doon sa sitwasyon guys, sa palagay nyo, sino naging lamang doon kung usapin ay tinatawag na legal process? No. Sinong lamang doon sa sitwasyon? Ang lamang doon guys, ay yung naka-duty. Kasi parang nangyari, nasa kanya yung authority kasi naka-duty siya. At pumunta ka pa sa kanyang post para tinatawag na makikipagkuhan ka sa kanya, konfrontasyon. Nakikipagkonfrontasyon ka sa kanya kung ano man yung naging yung tinatawag na problema yung dalawa, naging issue yung dalawa. Hindi mo man lang hinintay na maka-off duty yung isa para patas ang inyong legal tinatawag na situation. Kasi doon, talo ka. Tulad yan, na inisyuhan ka, nag-agaw ka ng baril. Inisyuhan kang una kang pumutok. Di ba? So pagdating sa kasuhan, naka-duty ako eh. Sinugod niya, nandito ako sa duty ko. Bigla niya akong sinugod eh. Inagaw niya pa yung baril ko. So ano mga gagawin ko? Natural lang na i-defense ko yung sarili ko. So magiging self-defense yun. Kung ikaw naman naka-off duty, anong magiging laban mo sa legal process ng ating batas? Mahina. Payat ang iyong laban. Kasi ganito yan guys ha. Alam mo, may mga taong matalino sa batas. Kaya nga tinuturo ko sa inyo ito sa video na to eh. Ang gagawin nila, iinisin ka nila para sugurin ka dun sa duty nila. Pag sinugod mo sila sa duty nila, doon na. Sa kanya na yung pabor ng batas.
ng legal. Kasi una-una, naka-duty ako eh. At yung baril, may dala akong baril. Yung baril na yun, ay last option ko yun kung may kukuha sa duty ko. Ikaw ang pumunta dun sa duty niya, sino ngayon talo? Di ba? Awis nangyari sa akin yan, nagkaroon ng tinatawag na, kasi officer ko, may sumama ang loob ng mga tao, hindi nawawala yun. So may isang tauhan ako na, sir, sabi nung isa, pwede ka ba raw makausap ni ganito? Sabi ko naman, saan siya? Doon sa kanyang post, sir. Nandun daw sa post niya. Pwede ba raw akong pumunta raw para kausapin? Sabi ko, ano mangyayari doon? Para ko siyang sinugod doon. Sabi ko, para ko siyang sinugod sa pwesto niya. Paano kung hindi kami magkaintindihan ng salita? Sino matatalo sa proseso ng batas? Ako. Kahit ako man makabaril sa kanya, matatalo pa rin ako kasi para ko sinugod siya eh. Di ba? Pwesto niya yun eh. Nakapost siya doon eh. Kung meron siyang magkipag-usap sa akin dito sa opisina. Kasi nung panahon na yon, pauwi na ako eh. Gusto, pwede daw ako. Ipapasok niya pa ako sa bitag. No, in case kung may plano siya sa akin. Doon pa lang, di ba? Mayroon ka ng kaalaman. Uy, talo ako sa usaping legal dito. Kasi ako mismo pumunta roon. Ganun yun. Guys, ganito yan guys May boksingero na magaling na si Muhammad Ali. Muhammad Ali. I-research niyo yan. Greatest boxer of all time yan. Muhammad Ali. Yan si Muhammad Ali, pag nakipaglaban yan, dati nung maliit pa ako, nagugulat ako sa kanya, pag nakikipaglaban, pag nagyakapan siya ng ganun, nagsasalita siya, kaya ganun siya. So sabi, bakit ginaganon niya yun? Diyos? Hindi ko pala alam na strategy pala niya yun. Ganito yan guys Pagsuntukan nila, pagsuntukan nila, yakap. Bubulungan niya, mahina ka. O tanga ka pala eh. O kaya, ang pangit mo, mukha kang unggoy. Ganun-ganun niya yung kalaban niya. So yung kalaban niya guys, maiinis. Maiinis, pag nainis na yung kalaban niya, nawawala sa forma. Strategy pala niya yun. Ganun din yung ibang kasama natin sa security guard. Ang gagawin nila, iinisin ka nila para sumugod ka sa kanila habang naka-duty sila. At doon sa duty nila, may dala silang baril, mayroon sila, nakapwesto sila, ikaw ang sumugod doon. Ikaw yung may kasalanan. Ang magiging depensa nila, sir, pinuntahan po ako rito sa pwesto ko. Tapos sinuntok ko agad. Magiging self-defense yung kaso. At magiging quits yun. Kasi ikaw mismo sumugod. No? Kaya guys, wag nating gamitin ang tapang natin sa maling pamaraan nga. Kailangan alam natin ang paano tumatakbo ang batas. Ganon din yan sa duty guys. Kung ikaw wala kang training sa duty mo, wala kang kaalaman regarding sa legal process. No, legal process, wala kang kaalaman. Papasok ka sa maling sitwasyon, maaari mo ikakulong. O, di ba? Tulad yan, wala kang training, legal process tayo. Nag-duty ka na walang lisensya. Ano ngayon? Sino ngayon mali? Agency, ikaw. Ang agency, guys, pwede nilang iligtas ang kanilang sarili. Yung sarili mo, kaya mo iligtas. Alam mo sa sarili mo na bawal mag-duty na walang lisensya bilang security guard. Bakit ka nag-duty? Dahil wala kang alam. Wala kang alam sa legal process. No, wala kang alam. Subo ka lang sa sarili mo. Ito, nag-duty ka na hindi mo alam na expire na pala ang lisensya ng baril na binibitbit mo. Dahil wala kang alam sa process, ng legal process, sige ka pa rin ng sige, eto na. Nagkaroon na ng tinatawag na accidental fire. O na may tinamaan pang tao na magkaroon na accidental fire. In-evaluate yung baril mo, pati pa lisensya mo. Ano nangyari? Kasi yung lisensya mo, binili mo lang sa tabi. Ayaw mo mag-training ng tapa kasi nga tamad ka o kaya ayaw mo masukat yung kaalaman mo sa utak mo. Gusto mo, upo ka lang sa bahay nyo, may lisensya ka na agad.
Ngayon, nagkaroon ng problema sa duty mo, sino ngayong madiin ng gusto? Ikaw, security guard, kasi hindi mo alam ang legal process mo bilang security guard. No? So, ito yung sinasabi ko. Tulad ni Kuya, yung nakasibilyan. Kung meron na silang pinag-awayan, dalawa ng kakampi, kasama niya siguro sa trabaho yun, pwede naman niyang, kung gusto niya talagang kuhan, yung hindi naka-duty yung kasama niya. Para pareho silang tabla sila, na civilian sila. Eh bakit pinuntahan niya dun sa trabaho niya at kumprontahin niya habang naka-duty? Ngayon, pagdating sa legal process, sino ngayon ang nasa tinatawag na tamang posisyon? Yung naka-duty. Naka-duty ako dito, sir. Bigla na niya ako sinugod dito at inagaw niya pa yung baril ko. Allegedly yan guys, hindi ko alam ang totoong puno doon. Basta ang yun lang nalaman ko sa base sa mga post sa mga social media. Ganun ang sitwasyon. So sabi ko, ba't niya ginawa yun? Alam niya naka-duty yung kaharap niya. So pagdating sa legal process guys, sino ngayong lamang doon? Although hindi natin masasabi kasi ang mga abogado ay matatalino yan. Pero kung ikaw naman ay lumalaban sa tinatawag legal process, kung sino yung nakaposisyon ng maayos, yun yung lamang sa usapin ng legal. No? Kaya itong video ko, gusto ko lang ipaalala sa inyo na huwag basta gamit ng tapang lang. Sabi ko nga, doon si Muhammad Ali na boxer, marami siyang kalabang malalakas, sumuntok. Kung gusto niyong panoorin ang laban niya kay tinatawag na George Foreman, siya pa-retired na. Si George Foreman, pausbong pa lang. Yung time na yun guys, batang-bata pa si George Foreman noon at undefeated, lahat halos ng kalaban niya ay knockout. At sa analisar ng laban na yun, ikisisigwi ko lang yung paggamit ng utak. Sa analisar ng laban na yun, natatakot yung mga tao sa paligid ng panahon na yun na baka mapatay niya si Muhammad Ali kasi sobrang lakas ni George Foreman. Sobrang lakas, bata, 24 anyos pa noon si George Foreman nang lumaban sa kay Muhammad Ali. Alam mo yung nangyayari sa laban guys? I-research niyo sa YouTube yan. Knockout si George Foreman. Knockout siya sa matanda na Muhammad Ali. Talagang upset na upset yung kanilang laban. Bakit? Ginamitan ni Ali ng utak. Ginamitan niya ng utak. Inis niya si George Foreman hanggang sa mawala sa forma. Ganon din kayo mga security guard tulad nung nangyari sa video. Baka inis niya yung naka-off duty. Siguro sabi nung siguro lang to, hindi natin alam ko na. Humanda ka lang mamaya. Sinugod-sugod mo, naka-duty yung kakumprontahan mo. Di ba? Nasa kanya yung legal process, nasa kanya ang pabor. Tapos na-isyuhan ka pang ng agaw ka ng baril niya. Sir, sino ba namang hindi makuhan dyan? Makabaril ng tao, inagaw niyo yung baril ko. Kung hindi ko naagaw sa kanya ng kuhan yun, di ako naman ang nakuhan na leche nung panahon na yun. Sinapak niya nga naman sir, ako Panginoon na niya sinapak. Wala naman akong ginawa sa kanya. Dinakwits yung kaso mo. Di ba? Kasi nga hindi mo alam ang legal process, no? Legal process. Huwag daanin natin palagi nga sa init ng ulo. Daanin natin sa tinatawag na yung kaalaman mo sa isipan mo, especially sa legal process. Kahit sa duty mo, may mga tinatawag na how to handle situation, how to handle client, customer, ay pwede mo, magagamit mo yung legal process mo. May mga mautak na gwardiya guys na ipapasok ka sa bitag. At ikaw ngayon ang magkaroon ng alanganing sitwasyon pagdating sa legal process, no? So, ganun din sa duty natin. Kunwari, yung kliyente na kuwan, yung lalo na sa babae,
paano mag-handle ng babae. Di ba? Yung paano ka humawak ng babae, saan mo bandang hawakan. Kasi may mga taong iinisin ka, lalapitan ka, kunkunin ka, bubuyuin ka ba? Para may mga babaeng magaling sa paano ka ipapasok sa buslo para makuan ka, ma-charge ka ng sexual harassment. Di ba? Nasagi mo yung kanyang dibdib, sexual harassment na agad ibibigay sa'yo. No? Kaya paano mag-handle? Dapat marunong kang mag-handle at may kaalaman ka ang tinatawag na legal process sa duty mo. Hindi ka basta sugod ng sugod. Mayroon ako nakita. May nakita, yung kasama ko doon sa embassy, nag-duty kami ba? Nag-duty kami tapos may nag-away na mga traveler na mga LO. Ano yung LO? Liaison officer. Ngayon, nag-away na. Parang nagsabunutan. Ang ginawa ng isang kasama, niyakap niya yung isang LO, nilayo niya. Niyakap niya ngayon, nilayo niya. So, tumahimik na ako kasi ako, ginanong ko lang. Di kayong mag-away, gumanon lang ako, parang gumanon ako sa kamay. Ginanong ko lang yung kuha niya. Tumahimik lang ako. Tapos, nag-isip lang ako sa tabi ba, pero hindi ko sinabi sa kasama ko kasi baka ma-offend eh. Baka sabihin niya, ang gulo-gulo na nga ni sitwasyon, ang dami yung pang-arti, gano'n. Pero inisip-isip ko, kung ikaw kinasuhan ng sexual harassment sa pag-handle mo sa sitwasyon, tapos ka. Kasi hindi niya alam ang legal process. Ganon din yan sa ibang tao. Papasukin ka sa sitwasyon. Balik tayo din sa video. Allegedly, sabi ng kwento, ay pinuntahan nga niya yung isa niyang kasama yata sa trabaho. Pareho daw silang gwardiya eh. At nagkaroon ng konfrontasyon at naagaw, kaya pala may baril na kinuha yung gwardiya na naka-uniforme, parang inagaw niya yata yung baril na naka-duty. At yun, na-baril siya ng 2 beses or what else. Basta hindi natin alam yung kwento. Basta ang pinupunto ko rito, marunong kayong tumingin sa saan yung legal process kung talo ba kayo o mali. Talo ba kayo o kayong nakalamang. Tulad yan, kunwari yung sinasabi ko nga, yung kwento ko sa inyo na ako, gusto ko mapuntahin ng tauhan ko doon sa pwesto daw niya. Kasi kausapin daw ako. Ikaw may kailangan, ako pupunta sa'yo. Diba? Doon pa lang, makikita mo na, pinapasok ka niya sa kanyang patibong. Para pag nagkaroon ng tinatawag na hindi magandang unawaan, at nagkaroon kayo ng aksidentahan doon, sasabihin lang niya, pinuntahan po ako rito sa pwesto ko, sinugod po ako. Anong gagawin ko? Di ba? Yun. So ikaw naman, dahil mayabang ka at matapang ka at gusto mo ipakita na kahit saan ka pa nagkuhan ngayon, pupuntahan kita, papalagan kita. Na dihado ka. Kahit nakalamang ka sa sitwasyon, kung pagdating sa usaping na batas o legal process, ay talo ka. Kasi yung sitwasyon mo nga ay wala na sa ayos. Kumbaga foul ka na. No? Especially kung dihado ka. So guys, ito yung purpose bakit ko ginawa itong video na to, na sometimes kailangan natin maging maalam sa batas na ito ay foul na tayo dyan o yan ay tayo nasa legal na tamang pamamaraan. Hindi yung basta ka na lang galaw ng galaw na hindi mo alam kung ano yung tama sa batas. Ano yung tamang proper procedure. Kaya nga pagka naka-duty ka sa malalaking kumpanya, binibigyan ng mga kumpanya ang mga gwardiya nila ng enhancement training. Especially kung sa mga malalaking mall. Pansinin nyo, pag nag-duty kayo sa malaking mall, kailangan iti-train kayo, i-orientation kayo, ano yung nature ng business na pinag-dutyhan nyo, paano mag-handle ng mga customer na makulit,
paano magbitbit ng doon sa pinagdutihan namin ng embassy doon, pag may nagwawalang tao nila sa kanilang bansa, hindi naman pwedeng bastusin na bitbitin na lang. Kasi may boses ang tao nila doon, yung tao nila sa bansa nila. Aalalayan lang namin, "Sir, papakalmahin lang namin yung damdamin niya. Sir, we just calm down first, then you can talk to our consul after you calm down." Ginaganon namin. So, nagkakaroon lang ng kuan, yung parang hindi na namin bubuhatin, suntukin namin yung kuan kasi nagwawala. Hindi. Kasi bakit? Kami ang marireklamo at kami din ang matatanggal. So, yun ang tinatawag na know the legal process, being security guard. Okay guys? So I hope na makatulong sa inyo to, makapagpaliwanag sa isip nyo, mabigyan nyo ng like. Pero kung naguluhan kayo, dislike the video. No? Yung mga hindi pa subscriber, silent viewers lang, nandyan lang sa tabi, nanonood lang, kukuha lang ng idea, tapos hindi pa subscribe, baka ngayon, pwede mo nang pindutin yung subscribe button dyan, idamay mo yung notification bell. Huwag ka mag-alala, kasi hindi ko ikayaman yung pagsusubscribe mo sa akin. Makakatulong ka lang lumaki konti yung channel ko. Kasi wala akong viewers. Wala akong viewers. Kaya hindi ako yayaman dito. Ang gusto ko lang mabigyan kayo ng tamang gabay. Okay? Kita-kita sa next video guys. Bye-bye!